Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 296. Ako po si Earl, ang inyong campmaster, at ito, ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. Ang San Telmo Society ay ang listener story segment ng ating show, kung saan babasahin ko ang mga kwento mula mismo sa ating mga tagapakinig. We're almost done with 2025 in just a few weeks. Looking back, ano nga ba ang mga naging highlight ng taon ninyo? Any of your goals met? May mga panalo ba sa buhay na nakuha ngayong 2025? I'm sure meron, at kung meron man, I'm dedicating this moment for you dahil sigurado ako na inilaban mo yon at pinaghirapan mo. Living as an adult is hard with all of the responsibilities and the expectations and the pressure of society na kahit naman sabihin natin na hindi naman talaga nagmamatter in the grand scheme of things, they do in fact matter in the current moments we are in. Kaya naman hanggang ngayon, nandito pa rin ang podcast na ito para sa'yo. Natatandaan niyo ba ang old intro natin? Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ganun pa din naman tayo. Sana lagi niyong tatandaan na ito ay para sa inyo, para makatakas kayo sa mga gusto niyong taguan, takasan, kahit pansandalian lang. With that out of the way, takasan muna natin ang mga problema at pakinig sa unang kwento na mula kay Ron. And it's about a moment after they went to a resort in Pansol. Let's listen to Ron's story. Hi CM, I'm a fan of horror stories but honestly I don't believe in ghosts. Nag-enjoy lang akong imagine na totoo yung mga horror stories na napapakinggan ko. Kahit hindi ka kasi naniniwala pero ini-entertain mo yung thought na totoo sila. Matatakot ko pa din. Etong isa-share ko yung mga personal experiences ko na hindi ko sure kung ano yung logical reason kung bakit sila nangyari. First experience ko nung third year high school, nag-outing kami ng mga classmates ko sa Pansol, Laguna. That time, 2 adults lang yung kasama namin. Yung driver ng jeep at yung pinsang babae ng kaklase ko. Enjoy naman yung swimming. We stayed overnight from 6 p.m. to 6 a.m. Around 12 midnight, narinig kong nagkikwento yung pinsan ng kaklase ko sa iba ko pang mga kaklase. So, nakisama ako sa kwentuhan. Meron daw kasing third eye yung pinsan ng kaklase ko. So, pinagkwento siya ng mga kaibigan ko. Nabanggit niyang habang nagve-video ko kami ay may naririnig siyang may sumasabay na babae sa amin. May nakikita rin daw siyang mga anino roaming sa resort at nasabi niyang may multo sa isa sa mga CR sa resort. That time, naniniwala pa ako sa multo kaya natakot ako sa kwento niya. Nakauwi ako sa bahay namin at around 8 a.m. at dahil wala pang tulog ay nakatulog din ako agad pagka-uwi. Yung bahay namin noon ay maliit lang at isang kwarto lang ang meron para sa aming lahat. At hindi namin sinasara ang pinto ng kwarto, so nung natulog ako ay nakabukas lang yung pinto. Yung pinto ay nasa paanan ko nung natulog ako. Nagising ako nang may maramdaman akong pagtulo ng tubig sa paa ko. Pagdilat ko ay may nakita kong bata na nakadungaw doon sa nakabukas na pinto ng kwarto at bigla itong umalis. Mabilis ang mga pangyayari so hindi ko nakita yung mukha. Blur lang yung mukha niya dahil mabilis na motion yung ginawa ng bata. Pero natatandaan ko na yung damit niya is tie-dye orange. Tumayo agad ako dahil nagkaroon ako ng kutob. Hinanap ko kung may naka-tie-dye orange sa bahay namin. Dalawa kasi kaming pamilya ang nakatira sa bahay. Yung pamilya ng tito ko at yung pamilya ko. Nang wala akong makitang tao sa first floor namin, umakyat ako sa second floor kung saan nakatira yung mga pinsan ko. Nandun yung mga pinsan at kapatid ko na nanonood ng TV. Tanghali na kasi yun. Tiningnan ko silang lahat pero wala akong nakitang nakaganon na damit. Iniisip ko that time sinundan ako ng isa sa mga multo dun sa resort. Pero looking back, baka guni-guni ko lang dahil sa antok. Pero ikaw, CM, anong tingin mo? Sana mabasa mo to. I'll proceed to tell my other stories next time. Ron.
Hello Ron, salamat sa pakikinig mo dito kahit hindi ka talaga naniniwala sa mga mundo ng paranormal. Medyo tricky yung situation because you're tired and coming from a deep sleep. So my first resolve is you were probably living a dream and just waking up. Was the water drip real? Or basa ba talaga yung paa mo? Or galing ka lang sa panaginip? Do spirits really cling to people? Yes. But what do you think is the reason for a spirit to cling to you specifically? Sometimes the answer lies within ourselves. Maybe they wanted to be seen by you. Who knows? Magbabalik pa tayo for other stories from the campers. That and more coming up next. We're back in San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Ang next story ay submitted by Lala from Bicol City na nagkwento tungkol sa di umanong hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga bagay sa kanilang bahay noong bata pa siya. Pakinggan natin yung kwento. Hello po Campmaster, this is Lala again from Bicol. May isa-share akong story na for me hindi naman nakakatakot. Nakakagalit lang. This is a strange phenomenon and I don't know if nangyari na rin ba ito sa iba. This story happened way back in my elementary days. Grade 6 siguro ako noon. Surely there were several experiences from other people na kung saan bigla na lang silang nawawala ng mga stuff sa bahay. Our family experienced it too. Alam mo namang nasa tabi mo lang ang isang bagay pero bigla na lang itong nawawala and after several hours or so, lilitaw din kapag hindi mo na hinahanap. This started from small things. Hindi namin napapansin nung una but as time goes by, frequent na siyang nangyayari. Hanggang sa nasanay na kami. Naisip namin na siguro may ibang nakikitira sa bahay namin na hindi namin nakikita. Maybe it all started nung tumira kami ng ilang buwan sa isang bahay sa bukid. Since wala nang tao sa main house, may nakitira na rin. And things got serious. One day nagtataka si mama dahil kulang na daw yung pera niya. Di pa naman daw niya nagagastos yung iba. Tinanong niya kung kinuha namin at ang sagot naman namin ay hindi. Hindi namin namalayan na hindi na ito katulad ng dati. Kahit nakatago na ang pera ni mama at siya lang ang nakakaalam ng pinagtataguan, nawawala pa rin. Galit na noon si mama at halos maiyak na siya dahil ang hirap na nga maghanap buhay na nakawin pa ang pera. Noong una, hindi naniniwala si Papa sa mga nangyayari. Baka raw nalagay lang kung saan. Pero nagalit na rin siya nung siya na ang nawala ng pera. Pinagmumura niya kung sino o ano man ang nagnakaw ng hindi namin nakikita. Nabiktima rin ako nito. May ipon ako noon at alam ko kung magkano na siya. Isang hapon pagka uwi ko galing school, binilang ko ulit ang ipon ko pero kulang na ng 5 pesos. Nainis ako kasi inipon ko yun eh. Nanisi pa ako sa kapatid ko. Pero they swore na hindi sila nakikialam ng ipon ko. Nakakabahala pa, palipat-lipat ito sa amin at sa kapitbahay namin. This weird phenomenon goes on for many months till it gradually stopped. Mabuti na lang at hindi na ulit bumalik ang kung ano man ang gumagawa nun. Nasaan na kaya yung ninakaw nila or niya? Ano kaya ang explanation behind all this? Who or what was behind all this? Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Thank you nga po pala sa pagbasa mo nung first na sinend ko na story. I was so happy that day. Hope you read this too. By the way, I have a question to my fellow listeners and to you, Campmaster. Have you experienced this kind of thing? That's all po. Have a great day. Lala. Hi Lala, salamat sa kwento mo ngayon. I agree na this may not be horror nga, 'di ba? This may be investigative in nature. Baka talagang may malikot ang kamay kasi bakit pera lang yung nawawala? I-check mo yung mga naging inclined sa politics sa mga pamilya mo.
nakasama mo nun. Kung meron, baka sila na din yung mga nagnakaw na. I'm just joking. Meron din yatang mga talagang mga nawawala na mga bagay-bagay, no, na kinukuha o hinihiram ng mga hindi taga dito. Na ano na natin yan sa mga ibang nagkwento before. So, yes, nangyayari yan. And nakakapagtaka lang na pera talaga yung kinukuha sa inyo. So, hopefully hindi na maulit yan sa inyo. Thank you so much, Lala. The next story is from Jem. Ang kanyang kwento ay mula pa noong high school siya at nagkaroon sila ng retreat sa Surigao del Sur. Pakinggan natin ang kwento. Hello, Campmaster. Recent ko lang na-discover itong podcast mo. And since then, ito na yung naging pinapakinggan ko during working hours. I want to share my unforgettable high school experience. Hindi talaga kompleto ang high school mo pag walang classmate na sinasapian, no? Na-inspired nga akong i-share itong experience na to because of one of the episodes na napakinggan ko, episode 214, na may similarity sa story ko. It happened way back in third year high school, around 2013. I was a student of a Catholic school at a small town in Surigao del Sur. Hindi ko na lang na-specify CM. We were having our retreat or recollection. Our retreat farm was an hour away from the town proper and it's a remote area, but not likely kasi may signal naman sa phone. Friday afternoon yung alis namin at around 3 p.m. We were accompanied by our prefect of discipline, class advisor, and a nun who was our facilitator. Hinatid lang kami nung school van driver at babalik din siya sa school kasi kinabukasan magdadala siya ng food supplies together with a school priest kasi may misa kami every end of the retreat. Along the road patungo sa farm, we passed few houses. It was a rocky road. May taong naglalakad kasama yung kalabaw, yung typical na setup ng mga liblib na lugar sa probinsya. At sa unahan, malapit sa retreat farm was a public cemetery. When we arrived at the farm, it was very quiet kasi nga bukid siya, located. Ideal for this kind of activity. Malawak yung area at gated din. Under renovation yung farm kasi galing bagyo yon. Pagkapasok sa gate, may mini kubo and we were welcomed by the caretaker of the farm, which is local to that area. A few steps from the kubo is a pathway patungo sa chapel and a few steps ahead is the two-story house and sa likod yung mga CR. On the first floor of the small house is the dining hall, a big room for the students and a small room for the nun. It was a 2-day and 1-night retreat, so we were asked to bring 1 pillow and 1 blanket, then extra clothes and snacks. Phones were prohibited, pero alam mo naman yung high school, sabi nga nila, BTO, we find ways. I can't remember na kung ilan kami sa section namin noon. Basta more or less nasa 30 kami, mas marami yung girls. The boys were instructed to settle on the first floor, together with our prefect of discipline. Kaming mga girls naman, sa taas kasama ng advisor namin. Second floor had 2 big rooms, with large screen windows. No curtains para labas-pasok lang yung hangin, and a screen door. There were single-size mattresses na nakalatag para tulugan namin, and a big ceiling fan at the middle. May malaking veranda with an overlooking view of the farm. Up ahead was a hill. May nakita kaming mga cross na nakatayo doon and we realized, sementeryo pala. I thought it was an extension of the cemetery that we passed earlier. It was not a big deal after all kasi hindi naman ako matatakotin until strange things occur. As we were unpacking, I heard familiar noises sa kabilang room. They were giggling. Ang napili kong pwesto kasi sa may wall. The place is very quiet kaya talagang dinig na dinig siya. Sir, sa kabilang room po ba matutulog sila Jillian? Kasi parang may tao sa kabilang room. I asked our advisor pertaining sa familiar noise na naririnig ko. Andito lang kami kanina pa. Nakalock yung room na yun eh. Jillian replied. I was a bit shocked kasi andun lang pala siya sa corner malapit sa bintana na nakapwesto. Dito na lang daw lahat para wala nang gaanong ligpitin bukas. She added.
Hindi ko na lang pinansin kasi baka nga hindi galing sa kabilang room yung naririnig ko. We still had a few minutes left to prepare for the orientation and for the main activity. My classmates were at the veranda. They were talking about cemetery. Para daw may tumatawag na lalaki. Some laughed kasi baka daw guni-guni lang daw or echo. Later that day at around 5:30 p.m., yung orientation nag-start and bandang 6 p.m. yung first part ng activity namin which was held sa chapel. Maliit lang yung chapel, CM. Just imagine yung mga chapel sa bayan. Ganun. During the first activity, my classmate na itago natin sa pangalang Jane, she's coughing non-stop. Na parang kating-kate ang lalamunan niya. She was accompanied by her best friend na si Casey na lumabas. It was full moon that night. During the activity, talagang pabalik-balik sila Jane at Casey doon sa labas kasi nga ubo ng ubo si Jane. Around 7 p.m. at dinner time, ganun pa rin si Jane. Binigyan siya ng medicine ni sister, yung facilitator namin. Nag-resume na kami sa activity namin. Yung katabi kong si Wella na drawing siya. Pero yung drawing niya, CM, is babaeng nakahang sa puno, which was weird and out of the blue. I asked her ano yung drawing niya yun. And she just stared at me sabing, wala. Then she closed her notebook. Again, I shrugged it off kasi hindi naman big deal para sa akin. Tapos na yung activities namin. Nag-wash up na kami for bed. Ang liwanag ng buwan, talagang kitang-kita yung loob ng room kasi nga walang curtains. Bandang 10 p.m., lumabas na naman sila Jane at Casey para mag-CR. CM, talagang kung mag-CR ka, dapat may kasama ka kasi hindi gaanong maliwanag yung area. At sa bandang likuran pa yung CR, talagang lalabas pa ng house. Jane was not feeling well that night. And kami, we were secretly using our phones for Wattpad. So my classmates were just chatting about what they heard sa mga kabilang rooms. May mga ingay daw. Nakikinig lang ako. Lights were off kaya yung iba tulog na. When suddenly, I heard Casey. Jane, okay ka lang? Asking her best friend na nakaupo. Yung pwesto nila ay sa bandang gitna ng room which is very aligned sila sa bintana at sa full moon. Hindi sumagot si Jane. Casey slightly shook Jane but she didn't budge. Uy, tingnan niyo si Jane. Jane! Tawag ni Jillian. Sabay bato ng unan. Pero wala pa rin. Hindi siya gumagalaw sa pagkakaupo niya. Tiningnan lang namin siya. I felt something weird na biglang lumingon si Jane sa side ko. Yung lingon na padiretso. My heart skipped a beat for a split second. Kahit madilim sa room, may light naman na nakakapasok from outside. And nakikita ko sa mga mukha ni Jane at Casey. I can feel the glaring eyes of Jane staring at me. Casey turned her head at dun parang nagising ang diwa niya. At bumalik siya sa pagkakahiga na parang walang nangyari. Patuloy pa rin yung ibang classmates ko sa mga ginagawa nila. Ako naman kumakain ng snacks. Nakikinig lang sa mga kwentuhan. At nakikitawa. Around 2 a.m., Jane suddenly stood up. At naglakad siya papunta sa may corner ng room. She just stood there. We were confused. Casey followed her para ayain pabalik sa pwesto nila. Nang biglang nahimatay si Jane. Dali-dali kami pumwesto sa pwesto nila. As far as I remember, 6 lang ang gising nun. The rest was tulog na. Inakay ni Casey si Jane at pilit na ginigising. Nagising si Jane pero she was smiling. It was so creepy. Pero nag-assume kami na baka tinatakot or nagtitrip lang si Jane. The 6 of us didn't know what to do. Kasi nga, takot kaming mag-ingay kasi baka magising yung prefect of discipline namin at yung advisor. Baka mapagalitan pa kami. As much as possible, we kept our voices low. Jonah, our religious classmate, said na we should pray daw. Nag-rosary kami. Yung dalang rosary ni Casey ay pinahawak sa kamay ni Jane. She was just slightly holding it. Pero biglang nandigas ang katawan niya, and then the rosary that was made of metal chains broke. Even the beads were crushed. Doon na kami naratal kasi parang imposibleng mangyari yan. We were crying already kasi nga ano ba naman ang alam namin sa ganito?
Some of our classmates ay nagising. Pero ang pinagtataka ko, despite sa commotion, hindi nagising yung advisor namin. Yung pwesto niya sa may bandang door. Yung classmate ko na nag-drawing ng babaeng nakahang sa puno. Sabi niya may black figure daw na nakatayo sa paanan ng advisor namin. Hanggang dito muna siya. Marami pang naganap. I will share the continuation of the story kapag may vacant na. Sana siya mabasa mo itong kwento at may air sa podcast mo. Thank you so much for listening and more power. Jem. Hi, Jem. Bakit hindi tapos yung kwento? Sayang hindi mo tinapos. But thanks for sharing this. I have my reservations pagdating sa mga barkada nung high school tapos biglang may sinapian sa retreat or sa school overnight activity. I don't know. Don't you find it cliche? But then again, when I think about it, most teenagers or youth can be easily fooled by tricky spirits. I know, because I was a stupid teenager too. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Jane at Casey sa kwentong ito. Pero kung ako ang kasama niyo sa activity na yun, ako ang unang sisigaw na itigil yan. Magpatulog kayo. Anyway, thank you, Jem. At nandito na tayo sa susunod na segment ng ating show. This is called the Camper Shoutouts. Magbabasa tayo ng mga comments on Spotify. Actually, marami na tayong nabasa the past few episodes, especially that we're doing 2 episodes a week this next few months. So, let's see what we have here, okay? Sabi ni Dayan Dagale, hello Kuya CM, ako rin may konting kwentong i-share. Paano ba mag-share ng story dito? Sabi niya sa episode 293, Terror Comes in All Senses. And then, send mo lang yan sa, sinagot naman kita sa Spotify. No? Pero, if you haven't seen that, you can share the story by writing it in an email or recording it in your own voice para mapakinggan namin yung boses mo. Play natin yan sa podcast. And send mo lang yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Yan. Angelo Del Lomes, sabi niya, I just felt so broke and poor listening to this sa episode 219 ni Anton and Manila. Ako naman. Parang medyo konyo si yung boses ni Anton, no, ni Manila. So, gets ko yan. Mike, sabi niya, sa episode 274, The Sinking of MV Doña Paz of Philippines War Strategy. Sabi niya, bagong subscriber here. Oh, thank you so much. Maraming salamat at napadaan ka dito sa podcast na ito, Mike. At sana magustuhan mo yung mga episodes natin. Sa episode 293, There Comes in All Senses, sabi ni Kenneth Gakula, may baby na si Capmaster. Gax, ano yan? Just Lord. Episode 293, Terror Comes in All Senses. Hi CM, I sent you another story. Hope you read it soon. Denise, chinecheck ko yung email ko pero parang wala akong nakikitang email mo. So, send mo yun sa campfirestoriesph@gmail.com. Baka mali lang yung email or something. So, yun. Episode 271, sabi ulit ni Mike, solid, sir. Ayan. Nako, parang iniisa-isa nga ni Mike yung mga episodes. No? 293, Terror Comes in All Senses. Sabi ni Ralphie, ako din. Sana all na lang. I'm guessing this is for the baby comment. Yan. Oo, sana lahat tayo may baby na kinakain sa gabi. Denise, sabi niya, yay, ang daming campers from Bacolod and Negros Occidental. Gumawa kaya tayo ng group. By the way, CM, I sent you a new story. Ayan. Denise, yun, pwede, no? Mga Bacolod and Negros Occidental campers. Baka sobrang dami nyo na. Pwede na kayong gumawa ng sarili nyong podcast. Makikinig kami dyan. Franco Lim, sabi niya,
Campmaster, congratulations kasi malapit na tayo and yung mga listeners na umabot ng 300 episodes. Sorry kung medyo maaga yung congrats ko. Franco, maraming salamat sa'yo. Yes, congrats sa atin kasi 300 na no in a few episodes, so konti na lang. Ano kayong pwede natin gawing special sa 300 episode? Tingnan natin. Jai SP sa episode 295, the day I heard them. I agree with one of the comments in this episode, CM. Bigla ko pong naalala yung kwento ni Justine, episode 86. Wala, ito naman nila story is creepy. Yung kwento talaga ni Justine yung nagbigay ng kilabot sa akin habang kinikwento niya. Similar to Anton's house, grabe din yung hauntings dun sa bahay nila Justine. Sana magkaroon din siya ng second appearance or part 2 ng kwento. Mabuhay ka po. Happy Thanksgiving. Oy, happy Thanksgiving din sa'yo. Jai SP. By this time, parang tapos na yung Thanksgiving kung nire-record ko. Sobrang throwback nung episode 86 na yun, ni Justin. Nakakatakot din yun kasi alam ko parang yung stories niya, kung natatandaan ko pa, parang nag-span siya ng mga 2 dekada kasi parang ang tagal nilang nag-stay doon despite sa mga hauntings, no? Yung umabot pa dun sa may mga nagre-record na may nakukuha silang mga anino sa recordings nila, ng mga video nila. So para din yun yung kay yung kilaman nila siyang kila Anton nga, na may nakikita sila na para may nakaka-capture na mga beings dun sa recording. Shit, kinikilabutan na kabang tinano ko. So pakinggan nyo yun, episode 86 kay Justine. Very much reminiscent nga ng Santo Domingo house din kila Anton. Yun. So kung nabitin kayo kay Anton, episode 86 kay Justine, maganda ring episode. Tapos leave kayo ng comments doon or dito sa comment na to, at babasahin natin yan sa mga susunod na episodes. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung may mga gusto kang kwento na gustong isend, ay send mo lang sa campfirestoriesph@gmail.com. Para naman sa mga gustong mag-send ng monetary tips, pwede yan sa PayPal. Just search my PayPal account through my email address earlm.work@gmail.com. At sa mga local naman, GCash is available and you can check the GCash account doon sa ating episode show notes. Yun. Pa-send lang po ng screenshot kasi minsan di akin yung account. Makikiram lang ako ng GCash para mapasalamatan ko naman po kayo. Please subscribe to our YouTube channel as well as our TikTok account, pati sa mga social media natin. At kung gusto nyo sumama sa mga kwentuhan natin, group chat, Facebook Messenger group chat is the best. Nandun kami lahat. Kwentuhan kami nila Rally, nila Randy, sila Jack, sila Gail, yung mga kasama natin lagi. Sila EJ, nandun sila. So, let us know kung may mga gusto kayong pagkwentuhan yun. Nandun lang kami. Nakaabang para sa inyo. At yun, muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayong susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.